Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin ang happy birthday, yung mga nagse-celebrate ngayon, no? Unang-una kay Kuya Bobet, belated sa iyo. At sa mga nagse-celebrate ngayon, si Ate Vilma, Irene De Lumen, and Marcos Bernales, happy birthday po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, tutuloy po natin yung ating series po patungkol po sa Anatomy of Sin and Temptations. Now, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 13. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Walang tuksong dumarating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Napakaganda po ng mga talata natin, no? Now, gusto ko pong umpisahan yung teaching natin sa isang katotohanan na ito. Sin is a disease so severe that only God's grace can cure it. Yung kasalanan po, ito ay malubhang karamdaman na minanapan natin kay Adan, na talagang yung tao, talagang makasalanan eh. Kahit nga yung mga pinakamagagandang pwede mong gawin para sa Diyos, kagaya ng praise and worship, no? Maglilid ka ng praise and worship, minsan nagagamit pa yun as kasalanan. Yun. Minsan pinag-uugatan pa ng pride. Ang galing-galing mong mag-preach, no? Pinapalakpakan ka ng mga tao. Imbis na kung isipin mo, parang kabanal-banalan na yung ganung gawain, nagpipreach ka, nagpapakanta ka sa church, nagpapaawit ka, pero minsan nagiging kasalanan pa siya, no? Sa pamamagitan ng pride at yung the most holy thing you can do can also, cause you to sin. Kaya ganun kalubha yung kasalanan. It's so severe that only God's grace can cure it. Sobrang lala ng kasalanan na kailangan lang talaga natin biyaya ng Diyos. Biyaya lang talaga ng Diyos ang magkakaroon ng lunas, magbibigay ng lunas sa ating sakit na kasalanan. Now, pangalawang katuruan po, temptation is restrained by God's faithfulness. Ito yung pagpapakita ng mayamang biyaya ng Diyos sa atin, no? Walang temptation, walang tukso na darating sa atin na hindi sinusuri ng Panginoon. Kumbaga may quality control pa si Lord, no? Marami kasing dapat i-consider tayo when we're studying the Bible. Makikita natin na tao meron tayong free will, no? Kaya yung mga tuksong dumarating sa atin, hindi yan galing sa Diyos na tinukso tayo ng Diyos. Ito ay sarili nating kagagawan. Bagamat sinusuri ng Diyos, kumbaga kinu-QC ka na quality control ng Diyos kung yung tuksong darating sa atin ay lampas sa ating kakayanan. Para pong kay Job, no? Si Satanas nagpapaalam pa sa Diyos kung pwede niyang tuksohin si Job. Pag sinabi ng Panginoon, sige, ibig sabihin, yung pinayagan ng Diyos, yun yung mga tukso na kaya mong malampasan. Pero hindi Diyos ang tumutukso sa atin. Si Satanas po ang tumutukso sa atin. Ang diablo, ang kaaway, ang sarili nating puso, no? Yan ang may kagagawan. So, temptation is restrained by God's faithfulness. Kaya sabi po rito sa mga talata, no? No temptation has overtaken you that is not common to man. Walang tukso na dumating sa atin na hindi pangkaraniwan sa tao. Walang lampas sa ating kakayanan. At sabi po rito, God is faithful, tapat ang Diyos. And He will not let you be tempted beyond your ability. Sa Tagalog po, subalit tapat ang Diyos. Siya yung faithful na quality control. Na pag si Satanas nagpaalam sa Diyos, gusto kong tuksohin yung tao na yan. Pag yung tukso lampas sa ating kakayanan, sasabihin ni Lord, no. Walang pag-asa yan si Russell pag ganyan ang tukso mo sa Satan. Bawasan mo yung level. Okay, bawas yung level. Para fair fight, di ba? So, sabi rito, tapat ang Diyos, faithful. Sinusuri niya yung mga dumarating sa ating mga pagsubok.
Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot. Napakaganda, no? Hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ni Satanas. Kung paano tinukso ni Satanas si Job. Laging dumadaan sa pagpapahintulot ng Diyos. Kapag sobra-sobra sa kakayanan ni Job, hindi papahintulot ng Diyos. Pag sobra-sobra sa kakayanan nating ma-overcome, malampasan, hindi papahintulot ng Diyos. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang tiisin. Ang ganda po, ano? So, pangalawang katuruan, temptation is restrained by God's faithfulness. Ibig sabihin, talagang may quality control yan ng Diyos. Tapat yung Diyos. Hindi niya papahintulutan yung kaaway na gumawa ng pagsubok sa atin o tukso sa atin ng hindi natin kayang lampasan. Hindi natin kayang ma-overcome. Pangatlong katuruan po, all temptations have a providential fire exit. Lahat po ng tukso na ibibigay sa atin, isipin natin para tayong si Job, no? Sige, bigay mo lang Satanas lahat ng tukso. Pero sa bawat tukso, magbibigay ako ng fire exit, no? Yung Diyos natin ganun katapat sa atin. Hindi niya hayaan na tuksohin tayo ng kaaway tas wala siyang ginawa, hindi siya nagbigay ng kaparaanan para tayo makatakas doon sa tukso na yon. So all temptations have a providential fire exit. Sabi po rito sa English, but with the temptation, yung tukso na galing kay Satanas, by the way, pag inaral niyo talaga mabuti yung temptation, hindi yan galing sa Diyos, galing yan kay Satan. So, sabi ni James, walang taong makakapagsabi na tinutukso siya ng Diyos kasi ang Diyos hindi nanunukso. Ang Diyos nagbibigay ng pagsubok pero hindi nanunukso para tayo magkasala. So, sabi dito, but with the temptation, malamang, wala namang ibang panggagalingan yan, no? Kundi kay Satanas or marahil sa ibang tao. So, lahat ng tukso na daranasin natin, yung Diyos, sabi dito, He will also provide the way of escape. Magbibigay siya ng fire exit na meron kang kaparaanan. Pwede mong gamitin yung freedom of will mo, no? Na piliin yung fire exit ng Diyos. So, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. I think yung endure dito, ang ibig sabihin nito, ma-overcome malampasan. Bibigyan kanya ng fire exit para ma-overcome mo, mapagtagumpayan mo yung tukso. Napakaganda mga talata po sa Bible, no? Magbibigay sa atin ng assurance na yung Diyos, pag meron tayong pinagdaanan na tukso, pinahintulot ng Diyos yan, kaya nating malampasan. And of course, lahat ng yun sa biyaya ng Panginoon. Now, ano po yung application natin dito? Number 1, do not give an inch to Satan. Wag tayong masyadong mapagmataas. Let's avoid spiritual pride. Kaya sabi dito sa mga talatang ito, therefore, o sa Tagalog na lang, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo, piling mo matayo, hindi ka matitinag, nakatayo ka ng husto, no? Minsan, pwede tayo magkaroon ng spiritual pride, hindi ako mahuhulog, hindi ako gaya ng ibang tao. Yung mga panahon na yun, baka doon ka pa mabuwal. Kaya sabi dito, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya mabuwal. So sa atin mga kapatid, no, huwag tayong magpaka-confident sa sarili nating laman. Maging confident tayo sa Diyos pero hindi sa sarili nating laman. And do not give an inch to Satan. Isipin niyo po yung buhay natin parang teritoryo yan. No? Hindi ka pwedeng magbigay ng 1 pulgada kay Satanas para maging playground niya. Hindi pwedeng yung isip natin, may parte dyan na hinahayaan nating maglaro-laro si Satanas at mayroong mga kasalanan dyan na ine-entertain natin. Later on kasi yung 1 pulgada na yan, lalaki yan. At lalaki ang teritoryo na Satan sa ating buhay. Maging sa ating mga relationship, no? Wag mong ibigay yung relationship mo. Pwedeng maayos yung relationship mo sa pamilya mo, maayos yung relationship sa mga trabaho mo. Pero meron ka namang ibang karelasyon na hindi tama. No? Binigay mo yung teritoryo na yung kay Satanas, magiging playground niya yan at yan ang magbubuwal sa atin. So do not give an inch to Satan. Bigyan ko po kayo ng example. There's an interesting story, no? Kanina binabasa ko lang. Ito po yung mapa natin. Ito yung Pilipinas, ito yung Vietnam, ito yung China. Merong interesting island po rito. Etong Southwest Cay. Ayan. Tapos ito po, itong parola na to, ito yung Northeast Cay.
Alam niyo po, itong Northeast Cay, itong parola na ito yung teritoryo ng Pilipinas ngayon. Itong Southwest Cay, ito yung tinatawag nating Pugad Island, teritoryo ito ng Vietnam ngayon. Pero nung 1975, nung panahon ni President Marcos Sr., atin yung teritoryo na yan, itong Southwest Cay. Meron lang pagkakataon na yung mga sundalo nating nakapwesto dyan, nakipag-inuman dito sa kabilang island. Iniwan nila tong teritoryo na to. Nagpaka-confident sila. Punta sila dito sa island na to, nakipag-inuman sila doon sa commander nilang may birthday. Tapos yung mga Vietnamese naman, nagpadala ng prostitute doon. So siguro mas lalo silang na-delay, nag-enjoy sila ng sobra. May mga prostitutes na ibang lahi. Siguro na-enjoy nila ng sobra. Tapos masama pa yung klima, kaya hindi sila nakabalik agad. Nung pagbalik nila after a while, pagtingin nila sa island natin, wala na yung watawat ng Pilipinas. Ang nakalagay, watawat na ng Vietnam. And from then on, di na natin nabawi. Ang nakatira doon, ang nag-occupy doon, mga sundalo ng mga Vietnamese. Hanggang ngayon, ganyan yung sitwasyon. Etong Southwest Cay, Vietnam territory, eto Philippine territory, samantalang napakalapit niya, nagkakatanawan nga sila. Natatanaw mo yung island na yan. So, alam niyo po, doon sa talata natin, sa 1 Corinthians chapter 10, yung verse 8 doon, parang ganun din yung story . Yung mga Israelita sa binalik ni Apostol Pablo, naalala niyo ba doon sa Numbers 25, no? Long time ago, yung mga Israelita sex din, committed sexual immorality with Moabite women, yung mga ibang lahing mga babae. And, inaya pa sila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung ganung pangyayari, anong nangyari? Sabi ni Apostol Pablo, hindi ba't namatay sa inyo 23 to 24,000 people? Sabi ni Apostol Pablo, 23,000 in one day ang namatay. Just because of that. Isipin niyo po, pag nagbigay ka ng territory kay Satan, nagiging playground ni Satanas, and then later on, na-occupy na, naging territoryo na ni Satan. So, do not give an inch to Satan. Pangalawa po, trust God's faithfulness. Pagtiwalaan po natin ang katapatan ng ating Diyos na walang tuksong darating sa atin. Lahat ng mga diablo, lahat si Satanas, lahat sila, hindi sila pwedeng makagalaw at makakilos sa iyong buhay nang hindi dumaan sa quality control ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang kakayanan. Hindi nila kayang kumilos ng diretso sa iyo, atakihin ka at pabagsakin ka. Lahat 'yon dadaan sa Panginoon. Lahat 'yon dadaan sa quality control ng Diyos. At pag dumating sa atin yung tukso, asahan natin na pinahintulot 'yun ng Diyos dahil alam ng Diyos na yun yung may kakayanan tayo para malampasan iyon. At tayo po, sa ganang atin naman, dapat naman tayong mas lalo pang dumepende sa biyaya ng Diyos, sa banal na Espiritu, sa gabay ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga tukso. So, trust God's faithfulness. Walang tuksong darating sa atin ng lampas sa ating kakayanan. At pangatlo po, escape through God's providential fire exit. Ang ganda ng talata natin, sabi rito, but with the temptation, lahat ng mga tukso ng kaaway na ibinigay sa atin, tutumbasan ng Diyos ng fire exit. God will also provide the way of escape. Merong providential fire exit para makatakas tayo, para maiwasan natin yung mga tukso. Now, ito yung crucial po rito mga kapatid, no? Pag natutukso tayo, alam mo yung isang building, isipin nyo, pag natutukso ka, may tumutukso sa'yo, parang building yan na nag-aapoy, may sumabog na gasol, no? Nag-aapoy. Pag alam mo na nag-aapoy, takbo na palabas, no? Hindi ka na mag-iisip na, masusunog ba ako o hindi? Hindi ka na mag-overthink . You will just escape, without hesitation, tatakbo ka na talaga. Ayun yung ibig sabihin ng fire exit, no? Pag nagbigay sa iyo ang Diyos ng kaparaanan na umalis, alis ka na ora mismo. Hindi mo na kailangan i-overthink pa. Matutukso ba ako? Makakayanan ko ba to? Hindi pa naman siguro to kasalanan, etc. Hindi na tayo nag-iisip ng ganon. Ang iniisip natin, takbo. Flee from sexual immorality. Flee from temptation. Flee from the evil one. Now, para po sa ating discussion, why is it important to escape from the fire of temptation without hesitation? Bakit kailangan tumakbo tayo sa nasusunog na building, no? Fire of temptation without hesitation. Now, samahan niyo po ako sa panalangin.
Lord, please guard my heart and thoughts. Do not allow me to give any ground to Satan. Thank you, Lord, for your faithfulness and for not allowing any temptation to come my way beyond what I cannot resist. Thank you for always providing an exit so that I can overcome temptations. I am grateful for your faithfulness. I pray that when temptation comes, you grant me the grace to emerge victorious. All for your greater glory. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Brother Dennis and Elsie. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo natin, Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.